nitong Department of Information and Communications Technology, aminadong problema ngayon ang kumakalat ng mga information stealers at malware at yung seguridad at privacy ng mga individual ay posible umanong madamay habang ang publiko ay may mga payo ang Department of Information and Communications Technology. Kaugnay naman doon sa multi-factor authentication na maaaring gamitin sa mga accounts online. Yan at iba pa mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario. Aminado ang Department of Information and Communications Technology na pangunahing problema ngayon ng kagawaran ang patuloy na pagkalat ng isang malware na kung tawagin ay info stealers. Laganap umano ito sa kasulukuyan na kadalasang nakapambibiktima ng mga tao na mayroong iba't ibang accounts online. Ayon kay Undersecretary Jeffrey Ian D. ng Department of Information and Communications Technology, ikinababahala muna nila ang ganitong uri ng malware sapagkat aniyay, hindi ito yung klase ng cyber attack na direktang inaatake ang mga computer systems na kanila namang binabantayan. Ang estratehiya umano kasi ng ganitong uri ng cyber attack o hacking ay nakabase sa ginagamit na keyword ng isang individual sa tuwing ito'y maglalagin ang kanyang sariling username at password. Ang number one ngayon na problema namin ay yung tinatawag na info stealers. At dito gusto ko rin balaan ng publiko. Karamihan sa mga nakikita nyong information, hindi na siya direct attack against our computer systems. Alam nyo ang nangyayari, kumakalat ngayon yung malware na kayo mismo, tayo, mga ordinaryong citizens, pag nag-type ka ng username password sa email mo, nadidetect nila yung keyboard na finesse mo. Ang tawag doon, keyboard logger or info stealer. Yan ang number one na na-monitor ngayon ng National Computer Emergency Response Team. Kaya naman, ang naturang Undersecretary ay nagbigay ng mariing babala sa publiko hinggil sa kumakalat ng malware na hindi lamang nambibiktima ng mga opisyal ng gobyerno, bagkus target din miski ang mga ordinaryong Pilipino sa bansa. Dahil dito, payo ni Undersecretary Jeffrey Ian D., huwag isang tabi ang ilang dagdag na security measures sa kanilang mga online accounts at iminungkahi na gumamit ng multi-factor authenticator sa paglalagin online. So yun na po ang uso ngayon, ha? At uulitin ko, hindi lang gobyerno tinatamaan yan. Pati yung normal, us, citizens. Kaya ang advice namin, kasi ito mahirap na ito depensahan. Kasi ang depensa namin nakatutok dun sa critical system. So ang advice namin is number one, gumamit ka na ng multi-factor authentication, huwag ka na mag-password. Yung bang pagka-password mo, may lalabas sa yung key sa cellphone mo. Para kahit malaman na rin password mo, hindi nila makukuha. Kaugnay pa rito, sa usapin naman ng mga banking apps na available online, hiling niya na sana hindi natanggalin ang pagkakaroon ng OTP o one-time password sa tuwing gagamit ng mga ito. Ngunit, sinabi naman niya na dapat umunong dagdagan ito sa pamamagitan ng pag-attach ng cellphone number sa ginagamit ng mga accounts ng isang individual. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!